Kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kat at samahan niyo na naman ako sa panibagong vlog. Sobrang naging busy namin itong nakaraang linggo. Isa sa mga ginawa namin ay nagpagawa kami ng sofa cover. At alam niyo naman ako, mahilig ako sa maraming kulay. Kaya kung ako lang ang papipiliin ay gusto ko sana yung pula tsaka yung green o kaya yung blue. Pero syempre, may botohan dito. Kaya ang nanalo ay yung kulay na mas minimal. Sakto yung sukat ng cover sa sofa mismo. Kaya maganda siya at after 3 to 4 days ay nagawa din naman agad. At ayun, nagustuhan naman namin siya. Look guys, parang bago na yung sawa namin. Tignan nyo. Charan! Oh, di ba? Ang ganda ng pagkakagawa. Yay! Malambot na siya. Thumbs up! Matagal ko nang gustong mag-lime wash ng ilan sa mga pader dito sa bahay kasi maganda talaga yung effect ng lime wash na walls at maganda rin siya kasi safe yung mga chemicals. Walang chemical yung lime wash pero yung mga ingredients niya, yun, mas safe sa paghinga natin. At ito nga, nagustuhan ko yung kulay na pinili ko at before kami nagpintura, ito, tinitraining ko na si Tantan sa pagmamasilya para paglaki niya, di ba, marunong na siya ng mga ganyan at hindi siya magtatanong sa kung saan-saan dahil yun talaga yung gusto ko dun yung lumalaki sila na may alam sila sa buhay. At eto na nga pagkatas ng mga ilang subok, eto naayos niya tong specific na part na to. At yan, tiyagang-tiyaga talaga siya dyan at tinitignan niya kung ano yung mga iba't ibang parts na kailangan pa rin talaga ng putty. Tapos, eto, alam niyo sa totoo lang, gusto ko talaga yung lime wash sa pader. Pero, naging pagkakamali ko dito is hindi ako nag-primer. Kasi, kapag maglalagay kayo ng lime wash, dapat matte yung pagpapatungan mo. Glossy kasi yung previous paint niyan sa wall. So, ayun, nung nilagay namin yung lime wash, hindi ganun kumapit at may mga lumilitaw pa rin na puti-puti. So, ayun. Nagtipid pero mas parang mapapamahal. So, ito, katulong ko si tatay sa paglalagay ng lime wash. Maganda na sana talaga yung nagawa namin kung nag-primer lang kami. Siguro ang ganda ng kapit niyan. Ang ganda pa ng kulay. Si MM naman bilang painter ng pamilya at artist ng pamilya, ito, pinasubok ko naman sa kanya tong paglalagay ng lime wash kasi XX lang naman yan So, ayun, natuwa naman siya at nagustuhan niya rin yung activity na yun. At ayun, binili ko na nga yung mga gamit. Tapos, ayan, ang ganda niya. Dati, itong area na to, medyo ayoko nagpipicture dito kasi nga madumi yung puti. Pero yun, ang ganda na. Tapos, isa pa nangyari ay nakauwi na rin si Daddy galing ng Vietnam. At ayun, tontuwa yung mga bata. Nung dumating si Daddy, nasa school pa si Ate Sasa nun at kami pa lang nandito kasi nagre-recover pa yan sila dun sa foot and mouth disease. Yan. Your best friend is here! Pwede ko ba silang yakapin? Meron pa silang Hindi, okay na yun. Daddy, pala may sugat is drying. Best friend, your best friend is here na. The sugat here is gone na. Show your hand. We're moving. Eto naman, si Mojo, nagulat kami kasi nandun siya sa isang gilid tas may nakita kami parang dugo sa ulo niya. Yeah. Tapos pagsilip nga namin, ayun, may dugo nga.
Tapos, yun, napagdesisyonan agad namin na dalhin siya sa clinic kasi hindi namin alam kung saan nanggaling yung pagdudugo eh. So, sabi nung doktor, parang ano daw, galing kasi siya sa grooming. So, ayun, parang may buhol daw at baka pinilit tanggalin. At yun, nag-cause ng sugat nito. Kaya may gamot siya, tas may ganito siya sa ulo. Ay, look. Kahit na sobrang busy, ay, ayun, basta kailangan ako ng mga anak ko sa school or sa anything, ay kailangan ko mag-show up. So, eto, nagpatulong yung mga kaklase ni Ate Sasa sa akin na mag-film para dun sa kanilang broadcasting na project. So, ayun, nag-step up na si Mami para tumulong sa kanila gamit yung mga, ano ko dyan, mga gamitan ko lang naman. Gusto ko bigay buhay na gusto mo. Gusto ko bigay buhay na gusto nyo. At gagawin ko kahit ano. Gusto namin yung daddy bigay buhay na gusto nyo. It's there now. Yung kama namin sa kwarto, sobrang tagal na nun. Parang, grabe, wala pang 1 taon si Tantan nun. Yun na yung kama namin. At, ayun, ngayon nga ay kailangan na talaga siyang palitan kasi nagbubukbok na tapos hindi na rin siya safe na higaan namin. Kaya, ayun, umorder kami nitong bunk bed para mas space saver siya. Open the door! Ayan. Ganda naman din yung klase. Mommy, I'm gonna wash. Go up. Wait, I'm gonna wash my feet. Ay, clean your feet muna. Mommy, will it? No. Uy, ano mo? Punasan mo yung paa mo dito. Oh, yung paa. Clean. Punas your feet there. You sure doesn't happen? Oh. No, I even go up there and then to put that and then the shirt too. Wait, I want to. I'm so scared. I'm so Are you all gonna sleep there? Anxiety. I'm scared. I like it, but I still miss. Be careful. I still wanna. We need to slide. Oh yeah, that'll be an awesome idea. I have a great idea. Good thing it's not that high. No, it's super high. You like it? Who likes it? Me. Wow, I like this. I'm scared. First time to sleep here. Sila ate, sa taas. What? Showing them. Yes, it's showing the whole wide world. Talk to them. Talk My to childhood bed. What? I mean our childhood bed. Even mommy and daddy's childhood bed. Just kidding. Ow. This is. Ow. Stop. You're gonna make. Pogi mata na. Auntie. You guys always say auntie instead of auntie. Why? Is there 2 types of different speeches? Whoa. Good morning. Parang kami nasa ibang bahay. Parang ibang lugar. Ganun yung feeling. Tapos, iba dito si Tan. 2 times na siyang nauntog. Kasi nagmamadaling gawa na.
So, malamang, since hindi naman to pantay, ito may space dito na walang bed. Dito na lang siya. Para hindi siya nauntog palagi. Lamig. Tapos lumalamig pala yung bakal. Kasi bakal yan eh. Yan siya. Hi. Are you okay? Yeah. Even though you untog 2 times. Even though you untog 2 times. That's why Conti don't like bunk beds. Grabe, ang dami nangyari, di ba? So, ayun, matagal na rin kasi yung mga gamit namin halos dito sa bahay. 6 years na rin since nakalipat kami dito sa bahay. Kaya, ayun, isa talaga sa mga luma na talaga ay yung kama nga. So, ayun. At kung tatanungin nyo kami bakit hindi pa namin paghiwalayin yung kwarto ng mga bata sa amin, it's because, yun, mas komportable kami. Kasi feeling ko kahit paghiwalay namin yung kwarto, pupunta pa rin sila sa kwarto namin. So, ayun. Komportable kaming matulog lahat sa isang kwarto. And mas, yung puso namin, kalmado na alam namin magkakasama lang kami sa isang kwarto kahit anong mangyari, di ba? So, ayun, salamat sa panonood and I hope na tuloy-tuloy kang manonood dito sa ating channel and share our channel sa ibang mga tao din para dumami tayo at mas madami tayong funds. So, ayun lang. Thank you again for watching. Ingat. Stay safe. Bye.